Welcome back sa channel ko mga kadugs. Ang tatalakay naman natin ngayon ay ang taong ito, hindi lang siya sa Pilipinas dapat kilalanin, kundi maging sa buong mundo. Dahil nga sa kamangamangha niyang nagawa dito sa daigdig. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para mas updated kayo sa susunod nating mga videos. Salamat! Eto nga mga kadugs, umpisahan na nga natin. Talagang kamangha-mangha yung mga taong matatalino at may di pangkaraniwang pag-iisip. Dahil doon sa mga di pangkaraniwang ang kanilang pag-iisip, nakakagawa sila ng mga di pangkaraniwang mga bagay tulad ng mga scientist, inventor at iba pa. Tulad na rin nitong ating tatalakayin na siyang gumawa ng mapa ng daigdig na may dalawang hugis nga ng mapa, na ito nga ang globo at ang mapa na patag. Ang globo nga ay modelo ng daigdig o hugis ng mundo. Sa globo ipinakikita ang eksaktong posisyon ng daigdig na nakahilig sa aksis nito. At ang patag naman na mapa ay naipakikita dito ang malalawak na lupain sa katubigan ng bansa, na ilalarawan din ng mapa ang mga lugar, populasyon, klima, paghahati-hati ng bansa, pati sa sukat, hugis, lokasyon ng mga kontinente, rehiyon at mga bansa sa mundo. At heto nga mga kadugs, konting kaalaman. Ang mga mapa ay ginawa lang din po ng mga tao. At ang tawag sa mga taong gumawa ng mapa ay kartografer o kartograpo. At isa na rin dito si Gerardus Mercator, na isang manunulat na nagmula sa Belgium. Alamin naman natin kung saan at paano, kailan ginawa ni Mercator ang mapa ng daigdig. Ang mapa ng daigdig ay ginawa ni Mercator noong 1538. Si Mercator ay ipinanganak noong March 5, 1512 sa Ruppelmonde, Burgundjan, Netherlands, na ngayon ay Belgium, at namatay noong December 2, 1594 sa Duisburg, Duchy of Cleves, na ngayon ay Germany. Noong unang mga buwan ng 1544, napiit si Gerardus Mercator sa malalamig at madilim na bilangguan. Alam niyang papatayin siya. At bakit humantong sa ganitong kalagayan ang buhay ng pinakamahusay na kartograpo ng ika-16 na siglo? Para masagot ito, alamin muna natin ang kasaysayan ng kanyang buhay at ang mga kalagayan noong panahon niya. Si Mercator ay pinanganak for March 1512 sa Ruppelmonde, isang maliit na daungang bayan malapit sa Antwerp, Belgium. Nag-aral siya ng filosofiya at teolohiya sa Universidad ng Louvain. Nang makapagtapos, pinag-aralan niya ang mga turo ni Aristotle. Ikinabahala niya ang pagkakasalungatan ng pananaw ni Aristotle at ng mga turo ng Biblia. Isinulat ni Mercator, nang makita kong magkaibang-magkaiba ang bersyon ni Moises sa Genesis ng daigdig at ang pananaw ni Aristotle at ng iba pang mga pilosopo, nagdududa na ako sa sinasabi ng lahat ng pilosopo at sinimulan kong pag-aralan ang kalikasan. Dahil ayaw ni Mercator na maging pilosopo, hindi na siya kumuha ng karagdagang kurso sa universidad, pero sa buong buhay niya sinikap niyang maghanap ng mga ebidensya na susuporta sa ulat ng Biblia tungkol sa paglalang. Noong 1534, nag-aral si Mercator ng matematika, astronomiya at heograpiya sa tulong ng matematikong si Gemma Frisius. Malamang natuto si Mercator ng sining ng pag-ukit mula sa taga-ukit at tagagawa ng globo na si Gaspar van der Heyden. Noong pasimula ng ika-16 na siglo, makapal na tipong Gothic o black letter ang ginagamit ng mga kartograpo, kaya kaunti lamang ang maisusulat sa mapa. Pero ang ginamit ni Mercator ay ang bagong estilo ng pagsulat ng kabit-kabit mula sa Italia
na tinatawag na Italiko at malaking tulong ito sa paggawa ng globo. Noong 1536, nagtrabaho si Mercator bilang taga-ukit kasama nina Frisius at Van der Heyden sa paggawa ng globo ng daigdig. Nakatulong sa proyektong iyon ang magandang kabit-kabit na pagsulat ni Mercator. Sinabi ni Nicholas Crane, biograpo ngayon ni Mercator, na nagpakasya ng isang kartograpo ang pangalan ng 50 lugar sa Amerika sa isang pandingding na mapa na sinlapad ng taas ng tao. Pero 6 na po ang napagkasya ni Mercator sa isang globong 2 dangkal lang ang diametro. Noong 1537, natapos ni Mercator ang kaniyang kauna-unahang solong produksyon, isang mapa ng lupain ng Israel, na ginawa niya para higit na maintindihan ang 2 testamento. Noong ika-16 na siglo, mali-mali ang mga mapa ng lupain ng Israel, na ang ilan sa mga ito ay mayroon lamang halos 30 pangalan ng lugar, at karamihan pa rito ay nasa maling lokasyon. Pero sa mapa ni Mercator, mahigit 400 o 400 na lugar ang makikita. Ipinakikita rin dito ang ruta sa disyerto na dinaanan ng mga Israelita sa kanilang pag-alis sa Ehipto. Dahil sa katumpakan ng mapa, hangang-hanga rito ang maraming kapanahunan ni Mercator. Palibhas ay naging matagumpay. Naglathala si Mercator ng mapa ng daigdig noong 1538. Bago nito, kaunti lamang ang nalalaman ng mga gumagawa ng mapa tungkol sa Hilagang Amerika na tinatawag nilang di kilalang malayong lupain. Bagaman ginagamit na noon ang heograpikong pangalan na Amerika, si Mercator ang kauna-unahang gumamit ng pangalang ito para sa Hilaga at Timog Amerika. Nabuhay si Mercator ng panahong ginagalugad ang mga karagatan sa daigdig at maraming naididiskubreng lupain. Pero hindi magkatugma at kulang ang impormasyong ibinibigay ng mga magdaragat, kaya hirap ang mga kartograpo sa paggawa ng mapa. Sa kabila nito, noong 1541, nakagawa si Mercator ng mas detalyadong globo. Maraming Luterano sa Louvain kung saan nakatira si Mercator. Noong 1536, pumanig sa Luteranismo si Mercator at malamang naging Luterano ang kanyang asawa. Noong Pebrero 1544, inaresto si Mercator kasama ng 42 iba pang residente ng Louvain sa akusasyong pagsukat ng kontrobersyal na mga liham. Pero posible ring pinagsuspetsahan si Mercator ng 2 teologo mula sa isang universidad sa Louvain, sina Tupper at Latomus, dahil sa inilathalang mapa ng lupain ng Israel. Ang 2 lalaking ito ang nangasiwa sa paglilitis sa tagapagsalin ng Biblia na si William Tyndale, na binitay sa Belgium noong 1536. Malamang na ikinabahala ni Tupper at Latomus na baka magbasa ng Biblia ang mga tao dahil sa mapa ng lupain ng Israel na ginawa ni Mercator, gaya ng naging epekto ng salin ni Tyndale sa Biblia. Anuman ang dahilan, ibinilanggo si Mercator sa kastilyo ng Rupelmonde, ang bayang sinilangan niya. Si Antoinette van Roosmales, na nakasama sa mga nililitis, ay tumestigo na hindi kailanman sumama si Mercator sa mga protestante sa kanilang pagbasa ng Biblia, dahil si Antoinette mismo ay dumadalo sa gayong mga pagbasa. Inilibing siya ng buhay. Pinalaya si Mercator makalipas ang 7 buwan, pero kinumpiska ang lahat ng kanyang pag-aari. Noong 1522, lumipat si Mercator sa Duisburg, Alemanya, kung saan may kalayaan sa relihiyon. Patuloy na ipinagtanggol ni Mercator ang ulat ng Biblia sa paglalang. Inuukol niya ang halos buong buhay niya sa paggawa ng sintesis o sumaryo ng paglalang ng langit at lupa, mula sa pasimula ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Gaya ng pagkasabi niya, ang akta niyang ito ay may mga impormasyon hinggil sa kronolohiya at heograpiya.
Noong 1569, naglathala si Mercator ng listahan ng pinakamamahalagang pangyayari sa kasaysayan mula sa paglalang. Patuloy ang unang bahagi ng kanyang sintesis na pinamagatang kronolohiya. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga mambabasa na maunawaan kung nasaan na sila sa agos ng panahon at kasaysayan. Pero dahil sa isinama ni Mercator sa kanyang aklat ang pagtutol ni Luther sa indulhensya noong 1517, idinagdag ng simbahang Katoliko ang kronolohiya sa kanilang indice ng mga ipinagbabawal na aklat. Nang sumunod na mga taon, ibinuhos ni Mercator ang kanyang panahon sa pagguhit at pag-ukit ng mga platong gagamitin sa pag-iimprenta ng kanyang bagong mga mapa. Noong 1590, na-stroke si Mercator kaya hindi na siya makapagsalita at naparalisa ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Bunga nito, hirap na siya sa kanyang proyekto, pero determinado pa rin siyang tapusin ang gawaing napakahalaga para sa kanya. Kaya ipinagpatuloy niya ito hanggang sa namatay siya noong 1594 sa edad na 82. Si Romuald na anak ni Mercator ang tumapos sa 5 mapang hindi niya nakumpleto. Inilathala noong 1595 ang kumpletong koleksyon ng mga mapa ni Mercator. O paano mga kadugs? Hanggang dito na lang muna tayo. At huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa susunod nating mga videos. Salamat!